Sa kanyang hilig sa paglilingkod at pagprotekta sa mga tao, isang ordinaryong security guard ang nagligtas sa isang babae, ngunit bigla siyang nakakuha ng pambihirang kapangyarihan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Zion sa isang kwarto ng building na pinagtatrabahuan niya, biglang namatay ang kuryente. Agad siyang inutusan ng kanyang kasamahan na nagngangalang Lex na suriin ang circuit sa rooftop. Dahil bagong empleyado siya, hindi siya makapagreklamo, kaya sinunod niya ang kanyang utos. Hindi nila alam na kasalukuyang nasa rooftop ang isang babaeng cultivator na nagngangalang Muzi para magsagawa ng cultivation. Pagdating ni Zion sa pinto ng rooftop, nagulat siya na may nasira ang doorknob, kaya naisip niyang may pumasok na magnanakaw sa building. Sana mahuli ang salarin. Mabilis siyang lumabas at nakita niya si Muzi na nakalutang na sa ere. Nagulat ito kay Muzi, dahilan para mawalan siya ng focus at tinamaan ng kidlat. Pagkahulog niya ay agad siyang nawalan ng malay, kaya naisipan niyang mag-mouth-to-mouth resuscitation. Nang gawin niya ito, bigla silang napalibutan ng liwanag at napanaginipan ni Muzi ang kanyang ina na agad ding nawala. Pagmulat ng mata ni Zion ay gising na si Muzi, kaya agad niya itong sinampal. Ay mabilis niyang ipinaliwanag na gusto lang niya itong iligtas, ngunit hindi pa rin siya nito mapapatawad dahil iyon ang unang halik niya. Kaya't muli siyang sinampal ni Muzi at saka siya umalis. Kalmado pa rin si Muzi dahil iniisip niya na hindi nakita ni Zion ang makalangit na kapighasyan. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naramdaman na parang bumabalik siya sa dati niyang level. Habang si Zion naman ay may kakaibang nararamdaman din sa kanyang katawan. Kinabukasan, napansin niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang katawan at mas malinaw ang kanyang paningin. Nakita niya si Muzi at ang manliligaw nito na nagngangalang Jiro, na naghihintay na imbitahan siyang manood ng scene, ngunit tumanggi ito. Biglang may lumitaw na mata sa di kalayuan sa kanya dahil naramdaman nitong isa siyang bagong cultivator at gusto nitong makita ang kanyang kakayahan. Dahil dito, sinubukan nitong ihulog ang billboard na nasa ibabaw ng isang gusali nang mahulog ito. Agad naman itong napansin ni Zion kaya mabilis siyang kumilos para iligtas ang dalaga. Dahil dito, nailabas niya ang kanyang kapangyarihan at matagumpay na nailigtas ang dalaga. Pero ilang saglit lang, bigla na lang siyang bumagsak at nawalan ng malay. Nalaman ang nangyari sa kanya, kaya agad ding pumunta doon si Ise. Nang magising siya, napagtanto niyang nasa isang hotel room siya at kaharap si Muzi. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Muzi na gusto lang niyang bawiin kung ano ang sa kanya. Dahil hindi niya maalala na may kinuha siya kay Muzi, ipinaalala nito sa kanya kung paano niya ito iniligtas noong isang gabi. Idinagdag niya na ginawa niya ito dahil ginamit niya ang kapangyarihan kanina at ipinaalam din niya sa kanya na siya ay isang magsasaka dahil hindi siya naniniwala sa kanya, nagalit siya sa kanya. At ngayong alam na niya ang kanyang sikreto, pinapili siya nito kung papatayin siya o sasamahan siya sa paglilinang upang silang dalawa ay maging walang kamatayan. Sa sitwasyong iyon, wala siyang ibang nagawa kundi ang sumama sa kanya. Dinala niya siya sa rooftop ng gusali at pagdating nila doon, sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang tumalon mula rito. Ipinaliwanag ni Muzi na sa tuwing malapit na ang kamatayan ng isang tao, iyon ang sandali kung kailan karaniwang lumalabas ang kanyang tunay na kakayahan. Dagdag pa niya, kahit na pinili niyang huwag tumalon, tiyak na papatayin siya ng ibang mga magsasaka dahil mahina siya, kaya mas mabuting tumalon na lang siya. Nang bumalik siya sa gilid, itinulak siya ni Muzi. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo siyang pakawalan ito at naging sanhi ito ng kanyang pagkataranta. Pero nung malapit na siya sa baba, nakita niya si Muzi na papalapit sa kanya. Pagkatapos niyang yakapin ay binitawan niya ang kanyang mga pakpak at nakabalik sila sa taas. Hindi makapaniwala si Muzi sa kanyang ginawa, ngunit nang mabigla siya sa sinabi nito ay bigla niya itong tinulak patungo sa gusali. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag masyadong ilantad ang kanyang sarili, dahil kapag nalaman siya ng ibang mga magsasaka, tiyak na darating sila at susubukang patayin siya. Samantala, naramdaman ng isang cultivator na nagngangalang Samu ang espiritual na enerhiya ni Zion at napansin din niya na agad na naabot ng Zion ang antas ng Zuji sa loob lamang ng kalahating araw. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang estudyante na nagngangalang Ryui na subukan kung gaano kalakas si Zion. At kung mahina si Zion, sinabi niyang patayin na lang siya. Nung pauwi na sina Zion at Muzi, nakita nila si Jiro na naghihintay sa labas. Balak niyang yayain si Muzi na manood muli ng scene, ngunit tumanggi si Muzi dahil kagagaling lang nila ni Zion sa hotel ay pagod pa rin siya. Pagkarinig nito ay nagalit ng husto si Jiro at susuntukin na sana si Zion pero agad siyang sinampal ni Muzi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya lamang ang maaaring humipo kay Zion. Isang araw, habang nagmemeryenda sina Zion at Muzi, hindi makapaniwala si Muzi na gumagamit pa siya ng lumang cellphone, kaya binigyan siya nito ng smartphone. Sa sandaling iyon, tinanong ni Zion si Muzi kung bakit hindi niya ito pinatay. Kahit na siya ay isang malakas na magsasaka tulad ng iba, sumagot si Muzi na ito ay dahil marami itong na-absorb ng kanyang espiritual na enerhiya. At kung siya ay mamatay, siya ay mawawala rin. Idinagdag niya na ang kanilang pamilya lamang ang may kakaibang paraan ng pagpapasa nito. Sinimulan ni Ruyo na mahanap si Zion at nabiktima niya muna ang mga mortal.
Kinaumagahan, dumiretso siya sa lugar kung saan nakita ang presensya ng espiritual na enerhiya ng Zion. Para mas mabilis niyang masubaybayan si Zion, nagpasya siyang gamitin ang tinatawag niyang wechat booty call at sinabayan niya ito ng kanyang dancing seduction technique. Agad niyang sinimulan ang kanyang paghahanap, ngunit halos lahat ng lalaking nakausap niya ay walang espiritual na enerhiya, kaya siya na lang. Bugbugin sila sa galit niya. Nagtataka siya kung bakit hindi umubra ang dancing seduction sa taong hinahanap niya, kaya naisip niya na baka iba ang gusto nito. Batay sa kanyang obserbasyon, nagpasya siyang baguhin ang target ng dancing seduction. Pero ang nakapain niya ay si Lex. Agad na lumabas si Lex sa kwarto nila para salubungin si Riwi. Dahil nag-aalala si Zion sa kanya, nagpasya siyang sundan si Lex. Nang dumating si Lex sa lugar kung saan naghihintay si Rui, agad niyang tiningnan ang spiritual energy nito. Pero pareho rin ito ng iba niyang nakausap. Patuloy pa rin sa pagsunod sa kanya si Lex na ikinainis niya at sinuntok siya. Nailigtas siya ni Zion at nang makita siya ni Rui, tuwang-tuwa siya. Nang ma-realize ni Zion na iba ang tingin sa kanya ni Lex, binitawan niya ito at tumakbo palayo sa kanya. Nang makalayo na siya ay bigla siyang inatake ni Ruyu at sinundan niya ito ng dancing seduction. Dahil dito, naging sunod-sunuran siya sa gusto nito at pinapunta siya nito sa rooftop ng isang gusali. Nang makarating sila sa tuktok, gumamit si Rui ng mga paghihigpit sa espiritu upang hindi makita ng ibang mga cultivator ang kanilang espiritual na enerhiya. Biglang gustong halikan ni Zion si Rui kaya naman sinuntok niya ito. Dahil hindi nagustuhan ni Rui ang ginawa niya, inalis niya ang kapangyarihan ng dancing seduction sa kanya. Nang bumalik siya sa katinuan, dito na nagdesisyon si Rui na patayin siya. Napagtanto din ni Zion na isa rin siyang cultivator. At naalala niya ang sinabi ni Muzi na papatayin ng ibang magsasaka ang mga bagong magsasaka. Para makatakas sa ganitong sitwasyon. Sinubukan niyang linlangin si Rui, ngunit madali niya itong naabutan. Hinawakan niya ang pantalo nito, ngunit hindi inaasahan ni Rui na mahubad ito. Sa sobrang inis niya ay inatake niya ito, ngunit may biglang humarang dito, at si Muzi pala ang gumagawa. Saway niya kay Zion kaya agad itong nagsuot ng pantalon. Pagkatapos ay pinaluhod niya ito sa keyboard na dala niya. Dahil hinigop ni Zion ang espiritual na enerhiya ng Muzi, naramdaman ni Rui na masyadong mababa ang antas ng paglilinang ng Muzi upang hindi malaman ni Rui kung ano ang pinaplano ni Muzi. Kinausap niya si Zion gamit ang telepathy. Muli niyang ipinaalala sa kanya ang itinuro nito sa kanya tungkol sa iba't ibang antas ng paglilinang. Ngunit nalaman ni Rui na gumagamit sila ng telepathy, kaya bigla niya itong inatake. Alam ni Muzi na sa kalagayan niya ngayon, hindi niya siya matatalo dahil nasa huling yugto na ito ng pagkakatatag ng pundasyon. Matapos nilang palitan ang kanilang mga pag-atake gamit ang kanilang mga sandata ng espiritu, nagkaroon ng pagkakataon si Muzi na gamitin ang isa sa kanyang mga diskarte. Pagkatapos ay agad niyang sinabihan si Zion na umalis ng gusali. Nagpatuloy ang kanilang labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay si Muzi ang natalo ni Rui. Hindi nakaiwas si Muzi dahilan para mabugbog siya ni Rui. Nang muling umatake si Rui, sinubukan ni Muzi na harangan ito gamit ang kanyang defense restriction. Tumigil sa pagtakbo si Zion dahil alam niyang baka hindi kayanin ni Muzi ang lakas ni Rui. Sa kabilang banda, muling nabiktima ni Samu ang mga mortal para sa kanyang paglilinang. May plano rin siyang tikman ang dugo ni Rui at hinihintay na lang niyang matapos ang kanyang misyon. Hindi napigilan ni Muzi ang pag-atake ni Rui at nang papatayin na siya ng kaaway, biglang dumating si Zion para harangin ang pag-atake. Nang imulat ni Muzi ang kanyang mga mata ay agad siyang napaluha nang makita ang kalagayan ni Zion. Pagkatapos ay naalala niya ang araw na sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa mga katangian ng isang lalaki na dapat niyang pakasalan. Biglang sinipa ni Rui si Zion at nang lapitan siya ni Muzi, sinipa rin siya ni Rui. Ito ay noong nawalan ng malay si Zion at nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad niyang naisip na nasa kabilang buhay na siya. May nakita siyang lalaki na nagpakilalang Sienna. Pagkatapos ay naglabas siya ng Dark Ivy Spirit na sandata at agad itong nakilala ni Zion. Naramdaman ni Shen na si Zion ay walang dugo ng angkan ng Li, kaya naisip niya na siya ang kasosyo sa paglilinang ng isa sa mga inapo ng pamilya. Minsang sinabi sa kanya ng ninuno ni Muzis ang impormasyong ito, kaya naisipan niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang asawa ni Muzis upang makita kung ano ang maaaring maging reaksyon ni Xiens. Dahil sa ginawa niya, binigyan siya ng Hantian beds na makakatulong sa kanyang mga laban. Bago siya umalis, sinabi niya kay Zion na babalik ang kanyang lakas. Nang bumalik siya sa realidad dito, bigla siyang nagpakawala ng napakalakas na kapangyarihan, dahilan para itapon si Ruyu. Hindi makapaniwala si Ruyu sa nakikita niya sa Zion, at ramdam din niya ang napakalakas nitong espiritual na kapangyarihan sa sitwasyong ito. Alam niyang hindi niya ito matatalo sa antas niya ngayon. May hinala rin siya na maaaring mas malakas si Zion kaysa sa kanyang amo. Sinubukan ni Ruyu na umatake, ngunit hinarang lang ito ni Zion gamit ang isang daliri at winasak din niya ang kanyang magic weapon. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng ganang mabuhay at piniling wakasan ang sarili niyang buhay.
Pero nagulat siya nang maabutan siya ni Zion at ibalik sa rooftop. Pagkatapos ng ginawa ni Zion, nagalit siya at agad na umalis. Agad namang tinanong ni Muzi si Zion tungkol sa kapangyarihan na ipinakita niya lang. Ayaw sabihin ni Zion kaya nagsinungaling na lang siya. Pero nalaman ni Muzi na may tinatago pala siya. Dinala siya nito sa isang silid para tanungin muli, ngunit hindi pa rin ito nagsasabi ng totoo. Iniisip pa rin ni Muzi ang dahilan kung bakit niya na-absorb ang kapangyarihan nito. At ito ay isang misteryo pa rin. Dahil dito, napilitan si Muzi na itali siya at isagawa ang co-cultivation ng Liklan. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, pareho silang napunta sa nakaraan ng isa't isa. Nang makarating si Zion sa isang hindi pamilyar na lugar, nakita niya ang isang malaking pinto. Nilapitan niya ito at nang hawakan niya ang keyhole, may lumabas na ilaw. At pumunta siya sa isang lugar kung saan nakita niya si Muzi noong bata pa siya. Pero maya-maya, bigla silang nahulog sa black hole. Samantala, nakita ni Muzi ang isang malaking bola ng enerhiya na nagniningning sa espiritual na mundo ng Zion. Pagkatapos niyang hawakan ito, pumunta siya sa gabi ng pinatay ng isang lalaki ang halos buong miyembro ng kanilang pamilya. Nahulog din si Zion sa panahong ito at nang marinig niya ang boses ng isang babae, agad niya itong pinuntahan. Nakita rin niya ang lalaking naghahanap sa madilim na langit. Kaya nasaksihan niya kung paano pinatay ng lalaking ito ang ina ni Muzi. Noon lang niya napagtanto kung gaano kakomplikado ang nakaraan ni Muzi. Ikinuwento ni Muzi ang nangyari noong gabing iyon at ipinakita rin niya ang madilim na kalangitan na gustong kunin ng lalaking umatake sa kanila. Nang tanungin siya ni Zion kung kaya nilang talunin ang lalaking ito, sinabi ni Muzi na hindi pa nila ito magagawa. Kaya ipinangako ni Zion ang kanyang buong suporta kay Muzi. Habang pauwi siya, naalala niya ang hante on beds. At sa kanya lang napagtanto na wala na pala ito sa kanyang bulsa. Pagpasok niya sa kanilang silid, nagulat siya nang makitang naghihintay sa kanya si Ruru. Ipinakilala niya ang sarili kay Lex bilang fiance nito. Humingi ng pabor sa kanya si Ruru kung maaari siyang matulog doon pansamantala dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Dahil dito, nagkaroon ng problema si Zion kung saan siya matutulog. Kaya sinabihan siya ni Lex na magkatabi silang matulog. Agad niya itong tinanggihan at mas piniling matulog sa sahig. Kinabukasan, nakapila pa ang mga manliligaw ni Ryui. Pagkatapos nilang maapektuhan sa dancing seduction niya, lumapit si Jiro kay Muzi at ilang sandali pa ay lumabas na ng building si Muzi. Gusto ni Jiro na iayain si Muzi na makipag-date, ngunit iminungkahi niya na subukan nitong ligawan si Ryui. Ngunit ipinaalam ni Ryui sa kanila na ang tanging gusto niya ay si Zion na lumalapit din sa kanila. Agad namang binati ni Muzi si Zion at niyaya siyang manood ng scene. Hindi pinabayaan ni Ryui na mag-isa ang dalawa, kaya niyaya niya si Zion na manood din pagdating nila sa sinehan, patuloy na nag-aaway ang dalawang babae para kay Zion. Isang araw, naisipan ni Zion na bigyan ng regalo si Muzi dahil nag-aalala siya na baka magalit ito sa ginagawa ni Ryui. Ngunit naghihintay sa kanya ang isang grupo ng mga lalaki na binayaran ni Jiro para bugbugin siya nang magsisimula na silang umatake. Kanya, nagawa silang linlangin ni Zion at mabilis siyang tumakbo palayo. Pero bigla niyang nabitawan ang dala niyang regalo at nakita niya si Ryui at Muzi sa unahan ng kalsada. Nang makita nilang may mga lalaking humahabol sa Sean, ang mga batang babae ay mabilis na nanawagan sa mga lalaking ito na protektahan siya. After a few minutes, binugbog na yung mga binayaran ni Jiro at sobrang sama ng loob ni Jiro sa nangyari. Nang makita ni Ryui na binigyan ni Zion ng regalo si Muzi, nalungkot siya at nagpa siya na umalis. Sa sandaling iyon, si Samu ay nasa tuktok ng isang gusali at nag-aalala na baka mabigo si Ryui sa kanyang misyon. Nang pauwi na sina Zion at Muzi ay nakita nila si Ryui sa unahan nila. Nakikita ni Zion ang sarili niya kay Ryui kapag palagi siyang mag-isa noon. Dahil dito, humingi siya ng permiso kay Muzi kung pwede niyang lapitan si Ryui. Pumayag naman si Muzi kaya agad niyang pinuntahan si Ryui at tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Pero galit lang si Ryui sa kanya. Pagkatapos ay binanggit niya na kung naging masyadong malakas siya noong gabing nag-away sila, tapos na ang kanyang misyon. Naisip din niya na inutusan lang siya ni Muzi na gawin iyon para magalit siya. Ngunit sinabi ni Zion na minsan ay napunta siya sa Muzi spiritual world at pareho silang dumaan sa mahihirap na panahon sa kanilang buhay. Sa gabi, ginulo ni Samu ang dalawang estudyante sa isang silid. Galit na galit ang lalaki sa ginawa niya, pero pinatay lang silang dalawa ni Samu. Hindi inaasahan ni Samu na matatapos niya ang fiend art pagbalik ni Ryui para magsumbong kay Samu. Nakita niya itong bitbit ang dalawang estudyante. Sinabi niya sa kanya ang nangyari noong isang gabi at kung bakit nabigo siyang patayin si Zion. Hindi masyadong inisip ni Samu ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ryui na kapag nainom niya ang dugo ng dalawang estudyante, tiyak na aabot siya sa gitnang yugto ng core formation at ito ay ikinagulat ni Ryui. For the meantime, si Ryui lang ang inatasan niya na ipagpatuloy ang pag-espiya kina Zion at Muzi. Hindi makapaniwala si Ryui na malapit nang makumpleto ng kanyang master ang fiend art. Alam niya na kapag nangyari ito, hindi lang niya papatayin sina Zion at Muzi, kundi pati na rin ang sarili niya. Nakipagkita siya kay Zion at pagdating niya sa lugar. Paulit-ulit niya itong inatake, dahilan para magtaka si Zion kung bakit niya ito ginagawa sa kanya.
Gusto niyang palabasin ni Zion ang kanyang tunay na espiritual na kapangyarihan, ngunit tumanggi si Zion na gawin ito. Sa kanyang hilig sa paglilingkod at sinabing hindi siya makikipag-away sa isang kaibigan. Bigla siyang inatake ni Ryu, pero dahil lumalaban pa rin si Zion, napatigil siya sa pag-atake nang umiyak si Ryu. Sinabi ni Zion na gagamitin lamang niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang marinig ito ni Ryu ay bigla niyang naalala ang isang katulad niya, at ilang saglit pa ay lumitaw din si Muzi na kanina pa nakabantay sa kanila. Dito na sinabi ni Ryu sa kanila ang binabalak ng kanyang amo, dahil naramdaman niya ang presensya ng kapangyarihan ng Zion. Agad na napagtanto ni Zion na si Ryu ay ipinadala ng kanyang amo upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Naisip agad ni Muzi ang kanilang sitwasyon ngayon at idinagdag ni Ryu na malapit nang marating ng kanyang amo ang gitnang yugto ng core formation nito at kung mangyari ito, siguradong wala silang magagawa laban sa kanya. Si Samu ay lubos na nasisiyahan sa mabilis na pag-unlad ng kanyang paglilinang at hindi siya makapaghintay na inumin ang dugo ng Zion at Muzi. Sinabi ni Muzi kay Ryu na sa modernong paglilinang, hindi na umiiral ang magandang relasyon sa pagitan ng isang guro at ng kanyang estudyante. Biglang nagtanong si Zion kung paano nagkakilala si Ryu at ang kanyang amo, kaya't ikinuwento niya ang mga ito. Ilang taon na ang nakalilipas, noong siya ay nakatira pa sa kanyang mga magulang, palagi siyang binubuli ng ilang bata sa kanilang nayon. Ito ay lumabas na siya ay may isang kaibigan na isang espiritu ng ahas, at ang kanyang kaibigan ay nakatira sa isang kuweba na matatagpuan malapit sa kanila. Halos araw-araw siyang binibisita ni Ryu para dalhin ang kanyang pagkain. Siya lang din ang kaibigan niya at ang nakipaglaro sa kanya. Dahil masaya silang magkasama, naisip niya na forever na silang magkaibigan. Isang araw, habang papunta siya sa kuweba upang magdala ng pagkain sa espiritu ng ahas, sinabi sa kanya ng isang matandang lalaki na mas mabuti kung layuan niya ang halimaw na ito. Kung hindi, baka mawala ang mga mahal niya sa buhay. Hindi siya naniwala sa kanya at nang pumasok siya sa kuweba, nagulat siya na wala na ang kanyang kaibigan. Bigla siyang nakarinig ng putok ng baril, kaya nagmadali siyang bumalik sa nayon. Kasalukuyang umaatake ang espiritu ng ahas sa kanilang nayon. Pagdating niya doon ay agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang at ilang sandali pa ay nakita niya ang mga ito na nakahandusay sa isalupa. Upang ipaghiganti ang kanilang kamatayan, pumunta siya sa kuweba upang harapin ang kanyang kaibigan. Si Samu ay lumabas mula rito at sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat mamatay dahil siya lamang ang nakaligtas sa kanilang nayon. Binigyan niya siya ng espesyal na sandata na tinatawag na leaf fire na magagamit niya para talunin ang espiritu ng ahas. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ito at ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap sa espiritu ng ahas. Nakita niyang sugatan na ito at nakahandusay sa lupa, ngunit makalipas ang ilang sandali, bumangon ang espiritu ng ahas. Bigla siyang lumapit kay Ryu kaya agad niya itong sinaksak ng apoy ng dahon, ngunit nagulat siya na sinusubukan lang niyang gamutin ang sugat sa kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog sa kanya ang espiritu ng ahas at binawian ng buhay. And this made Ryu very sad. Habang papaalis siya sa kagubatan, nakita niya si Samu na lumulutang. Naisip niya kaagad na siya ay isang immortal, kaya humingi siya ng tulong sa kanya upang mailigtas ang kanyang mga magulang at mga kababayan. Ngunit ayon kay Samu, labag sa mga tuntunin ng langit ang buhayin ang mga patay. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang buhay, inalok siya ni Samu na maging kanyang estudyante at samahan siya sa kanyang paglilinang. Tinanggap niya ito at ito ay noong naging apprentice niya si Ryu. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, nagulat siya nang matuklasan na ginagamit ng kanyang amo ang uhaw sa dugo na sining ng halimaw upang itaas ang kanyang paglilinang sa mas mataas na antas nito. At napansin din niyang iba ang tingin nito sa kanya na para bang gusto niyang gawin siyang susunod na biktima. Mula sa sinabi ni Ryu, agad na napagtanto ni Muzi na kung maiinom ni Samu ang kanilang dugo, aabot siya sa huling yugto ng pagbuo ng core. Kahit na mayroon pa silang mga sandata ng espiritu, hindi pa rin nila siya matatalo. Ngunit sinabi ni Ryu na hanggat hindi pa tapos ang kanyang master sa Fiend Art, may pagkakataon pa rin silang talunin siya. Idinagdag niya na alam niya ang kahinaan ng kanyang master's Fiend Art at kailangan lang nila itong mahulog sa bitag na kailangan nilang ihanda. Pag-uwi nila, sinabi ni Muzi kay Zion ang tungkol sa energy ball na nag-iilaw sa kanyang espiritual na mundo noong sila ay naglilinang. Nararamdaman niya na ang enerhiya sa bolang ito ay katulad ng kanilang angkan, ngunit iba ito sa espiritual na enerhiya na nakuha ni Zion mula sa kanya. Nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan na hindi pa niya nakita noon at kung magagamit ito ng tama ni Zion, malaki ang posibilidad na matalo nila si Samu. Tinanong siya ni Zion kung paano niya mailalabas ang kapangyarihang ito. Kaya't sinabi ni Muzi na kailangan niyang gamitin ang kanyang dugo upang makabuo sila ng isang kontrata sa kanyang sandata ng espiritu. Ngunit nag-atubili si Muzi na palayain ang kapangyarihang ito. Alam niya na mapanganib din ito at may posibilidad na makontrol nito ang Zion. Sa kabila nito, sigurado si Zion na gusto niyang gamitin ang kapangyarihang ito. Kaya't hindi nag-aksaya ng oras si Muzi at agad niyang sinimulan ang pagpapakawala ng espiritong sandata ng Zion. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa harap nila ang espiritong sandata ni Zion. Hindi nila inaasahan na ito ay isang babae at naramdaman ni Muzi na siya ay may napakataas na antas ng paglilinang.
Ngunit ayon sa sandata ng espiritu ni Zion, kahit na siya ay may mataas na antas ng paglilinang at nais ni Zion na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, kailangan pa rin niyang nasa antas ng kaluluwa ng ascendant at sa kasalukuyang antas ni Zion, ito ay magtatagal lamang ng ilang sandali, kaya bigla siyang nawala. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog si Muzi, sinubukang pakawalan muli ni Zion ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit hindi niya magawa at bigla niyang narinig ang boses nito na nagsasabing kung gusto niya itong ipatawag. Kailangan niyang mag-concentrate. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa labas, sinalubong siya ni Jiro. Sinadya niyang alisin ang Shon upang makakuha ng musika, at sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng dalawang magsasaka. Nang salakayin nila si Zion, biglang dumating sina Muzi at Ryui para harangan ang mga atake nila. Nang ilabas nila ang madilim na langit at apoy ni Lee, namangha ang mga kalaban nila dahil sila ay mga mangangaso ng armas. Nang umatake si Ryui, gumawa ng defensive technique ang kalaban nila para pareho silang matali at hindi makagalaw. Nang salakayin ng lalaki si Zion ay naiwasan niya ito, ngunit agad din itong sinundan ng pag-atake ng babae na tumama sa kanya at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Papatayin na sana siya ng lalaki, ngunit biglang binitawan ni Zion ang kanyang espiritong sandata. Dahil sa lakas ng kanyang spirit weapon, hindi na siya nakalaban ng dalawang kalaban. Sinubukan ng dalaga na tumakas, ngunit agad siyang hinarang ni Muzi at sinampal. Walang nagawa ang dalawa kundi ang lumuhod at humingi ng tawad. Matapos ang nasaksihan ni Jiro ay natakot siya at mabilis na umalis sa lugar. Hindi nila alam na pinagmamasdan lang sila ni Samu at natutuwa siya sa kanyang nakita. Hindi makapaniwala si Ryui na nakuha ni Zion ang kanyang spirit weapon sa loob lamang ng isang gabi. Kaya naalala niya ang gabing nag-away silang dalawa. Pero dahil sinabihan niya si Zion na huwag sabihin kahit kanino na nagkita silang dalawa at pati na rin ang tungkol sa Hantian Beds, nagsinungaling din siya kay Ryui. Tinanong ni Ryui ang pangalan ng spirit weapon ni Zion, ngunit nalaman nilang wala itong pangalan. Dahil dito, naisipan ni Zion na bigyan siya ng pangalan at tawagin siyang Rindev. Nagpaalam si Ryui at sinabi sa kanila na magsasanay muna siya at ganoon din si Muzi. Nang umalis sila, nagpasya din si Zion na palakasin ang kanyang antas ng paglilinang. Sa tulong ni Rin, binuksan ni Rin ang isang portal sa ibang dimensyon at pinasok nila ito. Sinabi sa kanya ni Rin na sila ay nasa mundo sa loob ng Hantian Beds. Ibinahagi din niya sa Zion ang tungkol sa kung paano siya nilikha ni Hien bilang kanyang unang master at kung bakit napakataas ng kanyang cultivation level. Ngunit muli niyang sinabi na upang magamit ang kanyang buong kapangyarihan, kailangang maabot ng Zion ang maagang yugto ng kaluluwa ng umakyat. May naalala si Zion at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang problema na ikinalito niya. Hindi niya maintindihan kung bakit mahina pa rin siya, kahit na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa kay Muzis. Para mas malaman niya ang dahilan. Ipinaliwanag din ito ni Rin sa kanya. Ito ay dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagmula sa ibang tao at dahil hindi niya ito nakuha sa pamamagitan ng kanyang sariling paglilinang. Kaya naman hindi niya alam kung paano ito gamitin. Pero may naisip si Rin na solusyon para magamit ito ni Zion. Hiniling niya sa kanya na tanggalin ang kanyang PE shirt at pinaupo siya. Pagkatapos ay sinimulan ni Rin na isagawa ang alam niya upang malutas ang problema. Pagkatapos nito, agad na naramdaman ni Zion ang pagbabago sa kanyang espiritual na enerhiya. Ngunit sinabi sa kanya ni Rin na aabutin ng 5 hanggang 10 taon ng paglilinang upang lubos niyang mamaster ang paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya. Dahil hindi na makapaghintay si Zion ng ganoon katagal, nag-isip si Rin ng ibang paraan, ngunit binalaan niya ito na marami siyang mararamdaman. Nang sakit kung magpapatuloy sila. Sinabi sa kanya ni Zion na walang problema dito, kaya agad nilang sinimulan ang prosesong ito. Ilang segundo matapos magsimula si Rin ay agad na nakaramdam ng matinding sakit si Zion para magkaroon siya ng lakas ng loob. Naisip niya na mas masakit ang pinagdaanan ni Muzi at Ryui kumpara sa sakit na nararanasan niya ngayon. Samantala, wala silang kaalam-alam na may isang espiritong punong kahoy na tumititik sa kanila. Nang matapos sila, bigla silang inatake ng tree spirit, ngunit naunahan ito ni Zion at agad itong natalo. Tinanong niya kung bakit may tree spirit doon, at sinabi lang ni Rin na kahit na matagal na siyang nanatili roon, hindi pa rin niya alam ang lahat ng sikreto ng Hantian Beds. Biglang tinawag ni Muzi si Zion, at nagulat siya na may signal din sa lugar na ito. Dinala niya siya sa isang tindahan ng mga produktong pang-adulto na isa ring tagong cultivation shop. Pagpasok nila, ipinakita ni Muzi sa mga receptionist ang kanyang golden diamond card para makausap niya ang head ng shop. Agad siyang binigyan ng permiso na makapasa, at dahil ang may-ari lamang ng golden diamond card ang makapasok, binigyan niya si Zion ng mababang antas na spirit stone na magagamit niya sa shop. Dahil hindi alam ni Zion ang paggamit ng spirit stone, sinabi ni Rin sa kanya na ito ang pera na ginagamit sa cultivation world. Akala ng babaeng guard ay madali niyang lokohin si Zion dahil wala itong ideya sa mundo nila. Dinala niya si Zion sa isang silid kung saan nakatago ang mga mahiwagang kayamanan. Nang makita ni Zion ang isang balabal, agad niya itong nagustuhan, ngunit sinabi ng babae na ito ay nagkakahalaga ng 500 mababang antas ng mga espiritong bato. Sa kasamaang palad, mayroon lamang siyang 50 mababang antas ng mga espiritong bato, kaya nagpasya si Zion na huwag bilhin ang kapa at ibalik ang mga espiritong bato kay Muzi.
Mabilis na nag-isip ng paraan ang babae at sinabihan si Zion na dapat niyang ipusta ito sa batong sugal at hanggang ito, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng isang mataas na halaga ng mahiwagang armas. Dahil interesado si Zion dito, pumayag siya sa alok ng babae. After the head of the shop named Diva Macy confirmed that Muzi was holding the real VIP card of their shop. Agad na sinabi sa kanya ni Muzi na kailangan niya ang pinakamahalagang mahiwagang kayamanan ng tindahan. Ngunit ang sagot ng aking maisi na kapalit nito ay kailangan din nilang bawiin ang card na ito at pumayag si Muzi dito dahil hindi makapaniwala ang empleyado ng shop na magbebenta sila. Ang kayamanan kay Muzi. Sinabi sa kanya ni Maimazi na ang punong tanggapan ay nag-utos sa kanila na isara ang mga tanggapang sangay ng kabalyero sa loob ng 3 araw at na ang mahiwagang kayamanan ng sangay ay hindi na mahalaga. Nang tanungin ng empleyado kung bakit isinara ang mga branch, ang sabi ng maisi ko ay dahil daw sa may darating at may kinalaman din ito sa liklan. Sa kabilang banda, pumasok sina Zion at Rin sa silid kung saan nakalagay ang mga kahon. Kaya humingi siya ng tulong kay Rin kung saang box ang pipiliin nila. Tiningnan ni Zion ang iba pang mga kahon at may napansin siya sa isa sa mga ito na ikinabahala ng babae, ngunit hindi niya ito kinuha at tinanong pa rin niya si Rin tungkol sa kanyang pinili. Isang ordinaryong box ang pinili ni Rin at natuwa ang babae dahil siguradong malaki ang kikitain nila dito. Hinawakan ito ni Zion at naisip na baka ito ay naglalaman ng isang magandang kayamanan kahit na ito ay isang ordinaryong kahon lamang. Nang buksan ito ng babae, nakita nila ang isang kalawang na punyan sa loob na tinatawag na kaluluwa ng dugo ng dragon. Nang umalis ang grupo ni Zion, hindi maitago ng babae ang kanyang kagalakan dahil kumita sila ng malaki mula sa Zion. Mabilis niyang ipinaalam sa maisi ko ang tungkol dito, at nang malaman ng mace ko na nakuha ni Zion ang kaluluwa ng Dragon Blood Dagger, nagulat siya dahil napakahalaga ng dagger na iyon. Samantala, pinuntahan ni Riwi si Samu at dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon, pinaghinalaan siya ni Samu na may ibang ginagawa. Agad niyang tinanggihan ito, ngunit alam na ni Samu na siya ay nagtatrabaho kasama sina Zion at Muzi at nagpaplanong talunin siya. Wala silang ideya na laging nakamasid si Samu sa tuwing magkikita silang tatlo dahil dito, sinimulan niyang atakihin si Riwi kaya wala itong nagawa kundi ang umalis. Kaagad pagkatapos tingnan ni Muzi ang punyal na nakuha ni Zion mula sa tindahan, sinabi ni Rin na ito ay isang selyadong espiritong sandata dahil ang isang tunay na kaluluwa ng dragon ay nakakulong dito. Ayon sa kanyang nalalaman, pagkatapos niyang talunin ang isang pulang dragon, tinatakan niya ito sa punyal na ito. Tuwang-tuwa si Zion matapos marinig ang sinabi ni Rin at agad niyang naisip ang maaaring mangyari kapag binitawan niya ang dragon para salakain si Samu. Pero ipinaalam sa kanya ni Rin na baka magkagulo lang kung ilalabas nila ang dragon at hindi rin niya alam kung paano ito bibitawan. Kahit na sigurado siya na mayroong isang espesyal na pamamaraan para gawin ito. Sinabi niya kay Zion na subukang lagyan ito ng spirit energy para makita nila kung gagana ito. Nang subukan ito ni Zion, nagamit niya ang separation body na kahit si Rin, na may mataas na antas ng cultivation, ay hindi matukoy kung sino ang totoong Zion. Dahil dito, napansin din ni Muzi na ginagamit ng tama ni Zion ang kanyang spirit energy. Biglang narinig ni Zion ang boses ni Riwi at ipinaalam nito sa kanya na alam na ni Samu ang kanilang plano. Nang siya ay aalis na upang puntahan si Riwi, tinanong siya ni Muzi kung sigurado ba siya sa kanyang gagawin. Pagkatapos niyang sabihin na sigurado siya sa kanyang plano, ibinigay niya sa kanya ang mahiwagang kayamanan na nakuha niya sa tindahan. Habang patuloy na hinahabol ni Samu si Riwi, sinabi nito sa kanya ang kanyang mga plano. Simula noong una silang nagkita, alam ni Samu na si Riwi ang kailangan niya para maabot ang huling yugto ng core formation, kaya ginawa niya itong apprentice sa loob ng 16 years. Ilang saglit lang ay napapalibutan na siya ng apoy. Nang sasalakayin na sana niya si Riwi ay biglang sumulpot si Zion at hinampas siya ng isang malakas na suntok, ngunit hindi ito pinansin ni Samu at inatake ulit sila. Kaya sinubukan ni Muzi at Riwi na harangan ito. Pagkatapos ay sabay nilang inatake siya, ngunit hindi gumana ang kanilang mga pag-atake dahil sa hadlang na ginawa ni Samu. Matapos gamitin ni Zion ang kanyang apoy na kamao, sinundan ito ng mga pag-atake ni Muzi at Riwi, ngunit wala pa ring epekto ang mga iyon kay Samu. Ito ang sandali na nagpasya si Zion na gamitin ang kanyang punyal. Siya at si Samu ay parehong sumugod sa isa't isa, at kahit na may harang si Samu, nagawa pa rin ni Zion na basagin ito at masugatan din siya. Nang makababa na silang dalawa, mabilis na sumugod si Samu sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na nakalipat pa pala si Zion sa kabilang katawan niya, dahilan para salakayin niya si Samu at muling masugatan. Dahil sa ginawa ni Zion, naalala ni Muzi ang kakayahan ng punyal. Bukod sa mahirap malaman kung alin ang totoong Zion sa mga clone, may kakayahan din ang punyal na lumipat sa katawan na gusto niyang kontrolin. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ni Zion ang pagkakaroon ng malubhang pinsala sa laban. Nalaman kaagad ni Samu na ang punyal ang dahilan ng paghihiwalay ng katawan ni Zion, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang fiend art. Sa pamamagitan nito, maaaring makuha ni Samu ang kanilang espiritong enerhiya. Sa sitwasyong iyon, nagpasya si Zion na ipatawag si Rin para itigil ang fiend art pagkatapos ay gumawa rin ng harang si Rin at sinabihan si Zion na umalis sa lugar.
Habang sinusubukan niyang pigilan si Samu, gusto ni Zion na manatili sa likod upang tulungan si Rin, ngunit mas pinili niya na sumama ito kina Muzi at Ryui, kaya naisip niya na kung nasa isang ligtas na lugar sila, ibabalik niya ito sa kanyang katawan. Nang makabalik si Rin sa kanya, agad silang pumunta sa lokasyon kung saan nila inilagay ang bitag para kay Samu. Pagdating ni Samu, sina Ryui at ang flame array para matrap siya doon. Tapos sabay nilang inatake si Samu, pero pinigilan pa rin niya. Kaya nagulat si Ryui na hindi gumana sa kanya ang flame array. Inihayag ni Samu na ang mga kahinaan ng fiend art na isinulat niya ay peke lamang. Alam niyang palihim itong binabasa ni Ryui kaya hindi totoo ang mga isinulat niya sa libro. Agad na napagtanto ni Ryui na ang flame array ay hindi isang kahinaan ng fiend art, ngunit pinalakas pa nito si Samu. Kaya sa halip na maglagay ng bitag para kay Samu, nahulog sila sa sarili nilang bitag. Dahil dito, agad na sinabihan ni Muzi sina Zion at Ryui na tumakbo. Mabilis na kumilos si Samu para habulin sila, kaya pinalabas ni Zion si Rin. Dahil nahihirapan si Samu na lampasan si Rin, nagpasya siyang sabihin kay Ryui ang totoo tungkol sa nangyari sa kanilang village. Sinabi niya na upang makuha ang ubod ng espiritu ng ahas, sinundan niya ito sa kanilang nayo. Ngunit hindi niya akalain na may matutuklasan siya sa nayong ito. Isang araw, habang ipinagtatanggol ni Ryui ang kanyang sarili laban sa ibang mga bata, nakita niya kay Ryui na naabot na niya ang huling yugto ng ki condensation. Nalaman niya na ang katawan ni Ryui ay self-cultivating mula pa ng ipanganak. Dahil doon, agad niyang napagdesisyonan na kunin siya para maging estudyante niya. Upang mapayag siya sa kanyang plano, gumamit siya ng mahiwagang damo para mawala ang diwa ng ahas na naging sanhi ng pag-atake nito sa mga tao sa nayon. At dahil tinulungan niya itong patayin ang snake spirit, iyon ang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataon na sundan siya ni Ryui. Bukod doon, nakuha rin niya ang ubod ng snake spirit. Dahil sa narinig ni Ryui ay napaluhod siya sa sobrang pagsisisi sa ginawa niya sa kaibigan. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod kay Samu para salakayin siya. Madali itong hinarang ni Samu, ngunit hindi niya inaasahan na sasalakayin din siya ni Zion gamit ang kanyang punyal, dahilan para matamaan siya nito. Samantala, kasalukuyang sakay ng private plane si Jiro at hindi kalayuan sa kinaroroonan ng laban. Habang nagpapahinga si Jiro, bigla nilang naramdaman na umuuga ang eroplano. Ilang sandali pa, nakita nilang lumabas ng eroplano ang kanilang piloto at iniwan sila. Kaya gamit ang natitirang parachute, tumalon sila palabas ng eroplano. Matapos maramdaman ni Muzi ang kapangyarihan ng langit na parusa, nagpasya siyang gamitin ang eroplano para sa kanyang pag-atake. Dahil sa ginagawa ni Muzi, naisip ni Samu na maaaring ito ang pambihirang ruta ng Thunder Spirit at siya nga, buti na lang nasa foundation establishment stage pa ito. Kung hindi, baka mapilitan siyang umatras. At dahil malapit na niyang marating ang late stage ng core formation, gumanti na lang siya ng panibagong atake. Nang sumabog ang eroplano ay agad nitong inatake si Muzi, kaya naman mabilis na kumilos si Zion para iligtas ito. Dahil dito, naapektuhan din ang Zion ng sumunod na pag-atake ni Samus na naging dahilan upang ma-activate ang kayamanan na ibinigay ni Muzi. Muling sumugod si Samu kaya ginamit ni Zion ang madilim na langit para umatake. Pinutol nito ang isang kamay ni Samus. Sa galit ni Samus, nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan na tinawag niyang blood absorptions. Unti-unti nitong hinigop ang kanilang dugo at espiritong enerhiya. Kaya pinatawag ulit ni Zion si Rin palabas pero agad niya itong pinabalik. Kaya naman nakontrol ni Samu ang kanyang punyal. Pagkatapos ay bigla nitong sinipsip si Muzi at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Si Zion ay mabilis na inatake si Samu, ngunit natalo ni Samus na lumakas. Pinulot niya ang punyal at ito ay noong ginamit niya muli ang kanyang malakas na kapangyarihan. Dahil hinihigop pa ni Sama ang kanyang dugo, napansin din niya ang epekto nito sa kanyang katawan kaya napagpasyahan niyang ihinto ang pagsipsip ng dugo. Naabsorb na pala niya ang dugo ng dragon. Agad na sinamantala ni Ryui ang pagkakataon para salakayin si Samu, ngunit natalo pa rin siya nito. Habang nagmamadaling salakayin siya ni Zion, nakontrol ni Samu ang mga higanting bato para pigilan siya. Pero nalampasan pa rin ito ni Zion. Kaya walang magawa si Samu para pigilan ang pag-ataking ito. Pagkatapos nito, matagumpay siyang natalo ni Zion. Ngunit bago tuluyang masunog si Samu, nag-iwan siya ng voice curse para sa kanyang mga kasamahan para ipaghiganti siya. Masaya si Ryui dahil sa wakas ay naipaghiganti niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang makalapit si Zion kay Muzi ay tinawag din niya ang matagal nang nakabantay sa kanya. Alam din niyang binabalak nitong kunin sa kanya ang mga butil ng Hantean. Pero alam din niyang maililigtas nito si Muzi. Kaya't nakiusap siya sa bagay na ito na iligtas si Muzi, at bilang kapalit, hiniling nito ang Hantean beds. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ito basta't maililigtas nito si Muzi. Ngunit hindi nito kinuha ang Hantean beds mula sa kanya, at sinabi nito sa kanya na magkikita sila pagkatapos ng 3 taon. Hindi nito binanggit ang eksaktong lokasyon dahil mahigpit itong ipinagbabawal, kaya sinabi nito kay Zion na kailangan niyang tuklasin ito ng mag-isa. Pagkatapos ay kinuha si Muzi upang pagalingin siya sa lugar nito. Ito na ang katapusan ng huling yugto ng aking kasintahang magsasaka. Sana magustuhan nyo at bigyan nyo ng thumbs up.
Mangyaring mag-subscribe sa aking channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong na-upload na video. Salamat sa panonood.